Hapon mga kaibigan, mga barkada, no? Mga nanay o tatay dyan. So, kung meron kayong ref na nasira, wag mo na yung itapon. So, ito gagawin natin. Gagawa pa tayo ng mga recoiling ng tawagin nito. So, nagagawin din, bibili tayo ng copper tube or yung tinatawag natin ng aluminum. So, gagawin mo lang dyan, puputulin mo lang yan. And then, ipapakita ko sa inyo paano namin ginagawa. So, bago na, intro muna tayo. Yan, so nagkagawa na tayo ng mga aluminum ating kinakat, no? So, i-hulma natin dito sa ating copper tube na para natin ito ay ma-install doon, no? Or ma-i-rivet natin doon sa body or katawan ng ating refrigerator. So, ngayon, gagawa pa tayo ng mga tinatawag din C-clip na insert clip, no? So, yun po yung gagawin natin para magkaroon tayo ng lock ng tawagin dito. So, itong refrigerator ay luma na. So, walang mabilhan tayong evaporator. Ay built-in yung ating refrigerator. So, ano magagawin po natin? Ito yung mga ating mga tools at materials. Pakita mo lang natin dito. So, meron tayong tube copper, no? Yung tube bender o yung tube bender. At meron tayong rivet, no? At saka yung mga bala. So, kailangan natin yan isa sa mga gagamitan natin, no? Copper tubing o yung tube cutter. At kailangan natin ng capillary, no? Ito ay mag-install natin sa evaporator na magpapalamig o tawag ng metering device. At kailangan natin ng torch at saka isang rulyo ng copper tubing na 1/4. So, pwedeng gamitin 1/4, pwedeng 3/16. So, yun ang gagawin po natin at pinakita ko lamang para ito yung mga materials natin gagawin. So, konting tiyaga at konting sipag lamang dito sa paggawa ng ating recoiling ng evaporator. So, yan guys. So, ito na. Bago natin gagawin yan at kailangan muna natin ito mag-pattern, no? Mag-drawing muna tayo ng yung 90 degrees, no? So bago natin i-hulma doon sa ating evaporator, no? So gagawa muna tayo ng ganyan at kailangan natin maiklaro, no, na ikwalado ang ating gagawin na pagkayuben. So lahat po yan gagawin po natin para matarkular po natin yung ating copper tubing sa paggamit ng tubo. So, yan. So, simula sa taas, sa evaporator, and then, going yan sa baba na kailangan po nating ma-install yung ating mga tinatawag na copper tube na 1/4. So, dito, pakita natin sa baba. Pipe. Nalabas din dito. Sansin ko lang ito muna. So, dito po ang capillary na so, dyan po siya makapulupot. Okay. So, yan. So, pattern pa lang ito. And then, mamaya pakita ko na sa inyo kung paano naman mag-recoil. Yan. So, kailangan mo natin ito gumamit ng pintel pen. No? So, i-markahan mo natin yung loob at labas ng evaporator para ma-tarkular natin, no? Kung saan dadaan yung ating piping. So, yan po yung ating line, no? So kung kailangan natin i-bend yung ating copper tubing, so dyan siya dadaan at kailangan natin ipukpok niya, no? So anong gagamitin dito sa ating repiping? So yan, so na-repipe na natin at ito na yung sample, no? Ito na yung hulman niya at kailangan natin ito ipukpok doon sa tawag pukpok talaga, no? So kailangan natin ipako doon o i-rivet yung ating tinatawag na coiling, no? So kailangan natin tarkula yung kung ilan yung ating yung gagamitin natin. So yan, so wala tayong magagamit, no? So temporary, so gumamit tayo ng pako, no? So pako, and then dahil makapal po yung ating evaporator, wala namang problema dahil sira naman yung sa loob. At pinapako natin, and the rest, yung iba, ginagamit naman natin ay yung pagre-rivet. So ganun lang ang gagawin po natin. So dandahan lang, medyo merong masilan yung mga matulis, no? So kumbaga, so yan, so kailangan pa natin minsan ginagamit natin ng rivet at para ito matapos natin ating recoiling. So yan po ang aming ginagawa habang wala ba ibang paraan, no? So ni-recoil namin ang isang refrigerator. So kadalasan sa refrigerator ito ay built-in, no? So minsan ang customer ay mula ng pag-asa, bumili na ng bago. So tayo naman ng mga technician, so kailangan natin
i-share sa kanila, sa mga customer na kaya pang gawin, no? So yun lang po ang recommend namin, at kailangan namin itong may share sa customer kung ano po talaga ang dapat gawin dito sa refrigerator nila. So more than less magagastos nila kung ang magkano ang ref, so more than nasa 3,000 to 2,500, no, magagastos. So depende lang sa inyo kung paano ninyo i-negotiate yung customer. Bilang tulong, ito po ang aming ginagawa. Good luck. Silver Wars TV nagpaalala sa inyo.